gusto nating makamtan. Hindi na yung magulong buhay, malayo sa mga usapan na walang magandang patutunguhan. Malayo sa gulo, malayo sa kwento na ibang tao ang laman. Dahil ang pinakamagandang regalo na maibibigay mo sa sarili mo ay peace of mind. Acceptance na hindi lahat ng tao sa paligid mo ay gugustuhin ka bilang ikaw at bilang tao. Kaya hanggat may panahon pa, mahalin mo ang sarili mo at mahalin mo rin kung ano ang meron ka, lalong-lalo na ang iyong pamilya. Ano? Ibon. Tunog ibon eh. Manananggal. Ano? Oh, gumagana na naman yung imagination. Dapat tayo talaga din na itong mga ano na ito, nilayo pa tayo dito. Hindi, tayo na kasi kumuha dito. Be, masado ka. Uy, butang mo! Yung. Baka yung ano? Hindi, ano yun? Puno. May puno dyan eh. Palaglag tong mga ano ko pag bigla akong natayo ah. Pwede na ka to. Ito, pwede na siguro to. Ay, pasunog na eh. Huwag na yung kas ng likod. Ah, note mo. May itim na. Yung kanina. Lahat ng ayaw, yung hubuhakan. Ay, hindi kasi na, hindi ako nakain ng ganun. Uy, Lumamig na naman. luto. Ito, lumamig na naman. Di ba masarap na dyan lemon? Hmm? Lemon, gano'n yan. Puka. Oh, ito lemon. Nagluto na kayo guys. May kasama kami dito. Ibon. Ito din, no? Oh. Pwede naman na siguro yan. Layo ah. Makita ko ba yan? Grabe ng bula, oh. Ay. Di pa? Mainit yan, uy. Mangit na. Wow! Ah. Wow! Kakainis. A few moments later. Hi guys! Good morning! It's Saturday and pabalik na kami ng Noda. Aga namin gumising guys, alas 8. Tapos gumagayak na kasi alas 10 dapat or before mag 10 dapat naka-out na kami. Pero hindi na namin inintay yung alas 10 kasi Sabado ngayon, bumabiyahe ang mga yung mga tao sa bakasyon, 'di ba? Wala kasing pasok ng Sabado tsaka Linggo. So, para maiwasan namin yung sobrang traffic pabalik ng Noda, malis na kami ng maaga. Overall, kaya ko siyang i-rate ng 10/10. Sobrang ganda nung Gala. Oo, hindi yung pinuntahan natin na Airbnb. Oo. Diba? Sulit. Medyo ano lang taga pagka mapuna ka sa paligid. Takutin. Medyo ano. Hindi naman kasi guys Dulo kasi tayo eh. Tsaka sa hulo natin yung pwesto na yun. Madilim talaga dun eh. Tsaka gumagana kasi imahinasyon ko dahil gubat siya. Tapos meron pang umiiyak na ano bata? Uwak kagabi. Uwak ba yun? Hindi ko maintindihan kung uwak. Parang napakalaking ibon. May nalaglag pa na kung ano dun sa bubong ng ano natin, ng tent. ng tent, di ba? Yung ganadong kang kumakain, talagang lafang ka ng lafang na ang ginagawa mo, tapos biglang ganun. No? Umurong yung kinain ko eh. Galing pa kami dun sa forest, kaya yun, medyo gumagana ang imahinasyon ko. Pero grabe yung kain ko rin kagabi. Yan, sarap. Oo, yun, di ba? Oo. Pero be, alam mo, ang tibay ng kuruma na to, ang tibay ng sasakyan na to, itong Toyota Race. Toyota Race, di ba, turbo?
Z package actually. Ha? Z package ang tawag nila. Ang tibay nito guys. Alam nyo, kahapon yung second stop ba natin ng 7-Eleven yun? Nung pinagpahinga mo muna sabi mo? Hindi kasi, ewan ko, sabi kasi na okay naman daw yung mga turbo engine yun na kahit irekta mo. Kaso nga lang, ewan ko, parang double ingat lang na ipahinga mo rin pag masyado na mahaba, tas puro puntok pa yung, puro akyat pa yung ginawa natin. Oo. Bigyan mo ng pahinga ng konti yung turbo mo para hindi naman masira agad. Grabe guys, alam nyo, yung pinuntahan namin kahapon, lahat yun puro papanik. Puro papanik siya. So, Sisiw. 'di ba? Nag-worry kami na baka mamaya mag-overheat pero walang ganun, talagang ano. Sisiw. Ang ano ng turbo na to, ang lakas ng tawag doon. Engine ano. Yung engine ng turbo na to. Kasi maliit yung makina nyo. Ganda naman dito. Ano yung mga poste lang, basta poste lang yan? Hindi, may ilaw dito. Pagka gabi, siguro ganda dito. Oh, 'di ba? Ilaw Para yan. siyang kwan. Ay, alam ko tong lugar na to. Ano ba to? Dito yung yung dire-diretso na makikita mo yung Mount Fuji, nakatago na naman siya. Ay, ayun siguro yung malaki na yan. Yeah, I think ito yun. Kasi meron dito. Alam mo, meron tayong hindi napuntahan, mahal. Yung tulay na papataas na makikita mo yung Mount Fuji. Saan ba yun? Ay, hindi ko alam yun. Meron dapat dito akong kukunin na Airbnb, dapat dito yun. Kaso nga lang kasi, yung Airbnb na nakita ko dito, one room lang. Ngayon, sa isang bahay, 2 rooms yun, may ka-share kang ibang tao. Kaya yun, hindi ko kinuha yun. Uy Pero guys, dito swerte. May nakita pa kami na isa pang tourist spot. Kaya nga lang, kahapon maulap na. Ngayon, lalo nating hindi makikita yung Mount Fuji kasi nga, umuulan. Mula pa kaninang umaga. Pero be, ayan, ang ganda mo. Ngayon, meron pa siyang yung parang yung mga nila. Ayan o, nakikita nyo guys, ayan na, malapit na tayo. Ano tawag din sa Pilipinas? Yung arko. Arko. Meron siyang arko, alam niyo yun, yung pagpapasok ka sa isang lugar. Ayan o. Ano yan? Ang ganda, mahal. Siguro pag Sabado, pag rito, may Ayan rito. o guys. May Ayan o. magpaliga dito. Otsukitsuru. Papunta siya ng Otsukitsuru. Ay, ang ganda, mahal. Ayan o. Palagay ko yan yung nakita kong isang Airbnb dito sa gawin na to yun. Nakita mo yung Mount Fuji. Palagay ko ito yun eh. I think. Nakita ko na itong lugar na to eh. Naghahanap ako ng Airbnb. Hindi mo dito. Pero, Hindi may 7-Eleven dito. Papamunta yung 7-Eleven. Lawson na lang. Wala eh. Lawson. Wala pa. Walang doon sa ligid. Dadaanan. Malayo. Mag-detour pa tayo. Ay, mamaya na lang tayo. Mag-Lawson na lang tayo. Tayo pa yung mga malayo yung biyahe natin. Papasok tayo ng bundok. Kape muna. So ayan guys, tadaan muna uli kami ng 7-Eleven para makainom kahit na mainit na kape. Sobrang lamig guys, sobrang lamig na dito. Grabe, nakabaluktot ako kagabi. Pinatay niya yung heater. Nakabaluktot ako kagabi kasi sobrang lamig talaga. Masarap ibiyahe nitong talagang sasakyan na to. Hindi sa akin ginawa. Hindi siya, sabi nila underpowered daw pero hindi naman. Hindi. Yakang-yaki. Kasi nakagamit na ako ibang sasakyan. Palagay ko kung ibang sasakyan gamit ko, baka medyo kabahan pa ako. Yung ganito kalaki yung makina, tapos yung 1.0 liter lang. Baka mag-alanganin pa ako. Actually, bago kami pumunta dito, pina-check niya to sa Toyota. So wala naman daw problema kahit ano, kaya kami dumiretso na dito. Yun nga lang, kapag kunyari pupunta ka dito ng winter, umuulan, ganyan, kailangan mo na magpapalit ng sa gulong yung pang snow talaga kasi yun ang wala kami. Mahal masyado eh. Kasi bibili ka nun para gamitin mo lang ng ilang buwan. Hindi na. Lugi. So ayan guys, pili muna kami ng kape. Balik ako sa inyo mamaya. Ayan guys. Kape na naman. Balik na naman kami sa kalsada. Kung yung puti yung yung dati, yung maliit natin, yung palit na SW. Palagay ko nakadalawang stopover tayo doon. Oo. Kasi dire-diretsong yun eh, dire-diretsong bundok yung dinaan natin eh. Diba? Puro pataas yun eh. Pero babalik ako dito, babalik. Kahit doon sa Airbnb na yun, pwede. Actually, may gusto ko i-try na Airbnb, isa pa. Ano? Yung bilog.
Yung glamping. Yung glamping yun. Pero yung glamping na gusto ko guys, kung meron ka lang din namang kuruma, I suggest yung nandun na panood nyo sa vlog ko, yung tinuro ko sa inyo dun sa malapit sa Maple Corridor. Ay, grabe. Oh. Grabe guys, napakaganda ng view dun. Lalo na kung makikisama yung panahon, no? Makikita mo yung buong hubog ng Mount Fuji, ay napakaganda. Nasabi ko After sa inyo. summer, maganda dun. Ha? Pagtapos na yung summer, yung mga ganito, mga ano ba yung kugat? So, What do you mean, September. what do you mean pagtapos ng summer? Pag sobrang init ang summer eh. Soda. Pero yung ano yung ganito yung actually na-late tayo ng mga around 1 to 2 weeks eh. Kung mas maaga ng 1 to 2 weeks, kalakita ng September ganun. Kasi iba na panahon ngayon, dati yung panahon last year, mainit pa yung ganitong panahon eh. Ngayon malamig na eh. Diba? Kahit nga dun sa Lawson guys yung bang nagtitrending na Lawson na makikita mo yung Mount Fuji sa likod niya. Wala, talagang Kita. Pero okay lang yun. Yung experience namin ngayong araw ay talaga namang Ay, solid yung gala na to. walang katulad. Masaya siya, masaya. So kung saan tayo sunod next? Next. I think. Sa susunod, tatry naman namin dun sa ibang lugar, yung medyo mas malayo. Malayo dito ng konti yun, di ba? Hindi, malayo yata to. Kaysa Oo. parang mas malayo ito eh. Hindi, tsaka mas crowded kasi dito. So, ay nakapag-research na kami ng susunod namin pupuntahan. The next is doon naman kami. So, nandun kasi ngayon tayo gumala na ito na yung sakyan natin. Kasi sabi ko nga sa'yo, kung yung palit na SW yung gamit natin, palagay ko medyo mahihirapan. Kasi nung last time na gumala tayo nung may dinaanan tayong bundok parang iba yung pakiramdam ko Bondok. Bundok. Bondok. Ngayon hindi, wala akong kabe. Oo. Kasi isipin mo, 13 hours na walang patayan ng makina ko nun. Pinatay ko lang, walang patayan yun, diretso yun. Anong 13 hours? 13 Ay, hours? 13 hours. Kasi umalis tayo alas 3. Nakapunta tayo sa Airbnb ng anong oras na. Ang patayan yun. Pero yak-yaka, hindi ko naramdaman na hirap yung makina. Wala. Yung SW talaga na gamit ko, I think mahihirapan siya ng ganang biyahe. Yung palit SW dati maliit. Kaya ngayon, kaya na natin bumiyahe ng ganito. Kasi 13 hours na biyahe yun, puntok-puntok pa, medyo dapat papahinga mo lang ng konti yun. Pero kayang-kaya. Kaya sabi ko nga nun, hindi totoo yung sinasabi nila na 1.0 lang kaya, 3 cylinder lang yan, tawag dito, underpower, hindi. Tsaka sa Japan, hindi mo kailangan ng masyadong malaking makina. Sulit yung kotse talaga na to. At saka by the way, magkano nga ang total ng pagkakabili mo dito? Kasama ba yun lahat ng accessories? Kasama lahat ng accessories, 262. Kasi may nakamodelista set to Pati yung ultimo yung garnish kasama pati yung spoiler kasama. Yung muffler lang hindi kasama, tsaka yung fender. Pero 'di ba yung spoiler na yan, sagot yan ng kumpanya, 'di ba? Sagot 'yun ng kumpanya, guys. Pero para kasi makatipid, hindi na namin pinakabit sa kanila. Sa halip, kami na lang yung nagkabit. Kaya sa totoo lang, guys, yung ibang mga accessories dito sa sasakyan na to, kami lang talaga ang naglagay niyan. Like yung modelista sa harap, inayos-ayos namin 'yan. Pati yung garnish sa gilid. Tsaka marami nagsasabi kasi ito pa yung isang ko. Take ko doon sa marami nagsasabi na lalagyan mo ng garnish madumi tingnan niya. Marami nagsasabi niyan na gusto nila yung plain. Sa akin, okay yung plain, okay. Kaso nga lang, unang-una pera mo yun. Ngayon, kung masaya ka doon sa may garnish yung actually yung garnish pag tinanggal mo yan, talagang bumabakat yan. Talagang madadamage yung paint mo. Pero pera mo yan Ano naman kung sabihin ng ibang tao na madungi siya tingnan, ganyan para kang mas maganda yung simple. Hindi dapat yung perspective mo, wag kang titingin sa ibang tao. Kung masaya ka doon sa may build ng kotse mo, doon ka sa build ng kotse mo. Tulad ako, lagay ako ng lagay ng kung may nagsasabi sa akin na sabi niya, OA naman, ang dami naman nilalagay, ganyan. Sabi ko, dito ako masaya Sabi niya, kahit sabihin lang OA o para madungis tingnan, para sa akin,
maganda. Na doon ako natutuwa. Pero ako naman, di man na pera eh. Oh. Tsaka hindi naman kasi guys lahat ng tao pare-pareho ng tingin, ano? Tama. Pare-pareho ng pag-iisip. Merong iba na nanghihinayang na pwede naman yung regular na kuruma lang, regular na design lang, bakit kailangan pang gagastusan mo ng ganito? Meron naman tao na sa sobrang hilig sa kuruma, gusto ng mga aburloloy, gusto ng mga kung ano-anong nilalagay sa kuruma, di ba? Actually, hindi man tayo ako mahilig ng kotse dati. Alam ko hilig sa kotse. Wala. Oo, pero hindi napansin mo, kahit na sino, kahit na nakapark lang kami kung saan, talaga nililingon at nililingon yung disenyo ng kuruma na to. Totoo yun, hindi kasi tapos meron pang iba na gusto, pag nakakita ng ganito, gusto, ganun din yung kanilang maging sasakyan. Kasi nga, hindi lahat ng tao pare-pareho. So, it doesn't mean na nakabili ka ng mura sa ganitong lugar, ibig sabihin nun, mura din ang pagkakabili dapat namin ng ganito. No, hindi ganun. Hindi ganun kasi, hindi naman lahat yan pare-parehas eh. Hindi lahat yan ano-ano. Merong Toyota Race G, di ba? Sa atin sa Pinas meron, di ba, G? G lang sa Pinas. Hanggang turbo. O, di ba? Walang Z package. O, pero dito may G at saka may Z hanggang Z. O, Z, di ba? O, yun kasi, magkakaiba kasi yan. So, baka mamaya yun nakita nila na mura yung ganito, bakit sa inyo ang mahal ng pagkakabili nyo? High variant po kasi to, itong sasakyan na to, high variant siya, hindi siya yung mas mababa. Oo. Hindi siya yung mas mababa na na Toyota Race. Kasi hindi, di ba dati nang sabi ko nun, kahit dati nga lang, gusto ko lang yung mga box type eh. Di ba, ang kukunin ko sana. Kaso nga lang, yun nga, kwento ko na lang din. Dati kasi nun, on and off yung trabaho namin. Oo. Hindi sigurado, kaya sabi ko nun, kaya ba natin? Parang alanganin. Hindi naman yata. Ngayon nga, yun, nakuha ko na yung regular na tawag dito. Kumikita Sport. ng maayos. Daily na. Tapos nung na-operan pa ako ng maging forklift. Doon na lumakas loob na sabi ko, Kaya pwede na. naman pala, sabi ko. Pero actually, may kwento ko din. May problema kasi ako sa loan. Pero, tawag dito eh. Doon ako niniwala na yung pag yung kotse para sa'yo eh. Yes. Naniwala ko doon. Totoo. Oo, kasi guys, ganito yan. Ang dapat nakukunin mo nun ay yung unang-una? yung Hustler. Yung dapat na ipapalit mo dun sa unang kuruma. Hustler. Oo, hustler Suzuki dapat. Hustler. Hindi, meron ka pang sinasabi Hindi, sa yun akin. yung una. Meron pa tayong choice na tank, something ganon. Hindi. Ang unang-una kasi kwento ko ang hinahanap ko nun, Suzuki Hustler na parang moss green yung kulay niya. Oo. Sabi kong simple pero may dating. Oo. Ngayon, nung pinagmasa ko siya mabuti, sabi ko parang, hindi ko sinasabi na parang pababae, sabi ko gano'n. Oo. Hindi ka ako Ay hindi pala, ang kauna-unahan pala, sabi ko kasi ang gusto ko sa kotse, siya, 660cc lang. Yung mura yung tax, mura yung overall general check-up, yung mura lang. Canvas. Yun ang unang-una kong nakita, Daihatsu Canvas, kasi maluwag talaga siya. Ngayon, pinakita ko doon sa kaibigan kong Hapon. Sabi sa akin ng kaibigan kong Hapon, sabi niya, pag tinignan ko yung kotse, tapos ikaw nakasakay, hindi bagay kasi yung canvas pambabae, sabi niya doon. Kaya sabi ko, sige, iba natin, hustler. Hindi, na ako dyan, kumukuha akong lisensya noon. Sa IPATSK ng tawag doon, hindi ka dadaan sa mga mamahaling driving school, mura doon. Kung nakapasa ako doon, palagay ko, hustler ang din ang nakuha ko. Kasi gustong gusto ko yung hustler noon eh. Ngayon, bumagsak ako, yun na akong lisensya. After 1 year yata yun, 2 years. Ngayon, binigyan ako ng tatay ko ng 15 lapad. Sabi niya, dagdagan mo na lang, kumuha ka na ng lisensya. Kumuha ako lisensya nun. Ngayon, nung may lisensya na ako, umiikot-ikot ako dun sa may Gulliver, ang pangalan ng shop na yun. Nakita ko yung hustler. Ngayon, nakikipag-usap na ako. Sabi ko, paki-check nga kung magkano yung aabutin, yung tubo, ganyan. Na-deny ako doon. Ngayon, pagkayari no, nagpunta naman tayo sa Big Motors. Big Motors. Yung nagkaroon ng issue dito na. Yung Ang kinukuha namin doon is yung Nissan Rooks. Nissan Rooks. Di ba sabi mo sa akin, ang liit? Nalilitan talaga ako kasi maliit siya eh. Tapos sabi ko, hindi, okay lang din naman ako sa Nissan, pero hindi ako ganun ka-fan ng Nissan. Kasi sa Nissan, ang talagang nagustuhan ko sa Nissan is dalawang sasakyan lang. Yung Nissan Serena, or kung buhay binata ako, Fair Lady talaga. Nagustuhan ko yun dahil doon sa pinsan ko, dahil gandang-ganda ako sa kotse ng pinsan ko. Sobrang ganda nun.
sabi ko, hindi ko kailangan ng fair lady dito kasi sa Japan, tax, lahat, tas dadalawa lang makakasakay. Sabi ko, hindi kaya. Ngayon, naghanap kami ng Nissan. Hindi ako na-okayan sa Shinsa. sa loan. Oo. Ngayon, sabi ko, kung ika-cashback ako, paano ka ako ang ano? Ngayon, ang nakita namin pangalawa is yung yung wake. Daihatsu wake. Ang laki ng bubong noon, talagang malaki siya. Mataas siya. Mataas. Ngayon, hindi pa rin na okay yan. Nung umikot-ikot pa kami noon, nakita ko yung Toyota Raze na nakamodelista. Sabi ko, hindi, kasi naka-race yung katrabaho namin si Maricris Sabi ko, hindi naman ito kako yun ba't ganito kako napakaangas? Talagang gandang-ganda ako sa kanya. So sabi sa akin nung nagbebenta sa Big Motor, sabi niya, naka-modelista set yan. Sabi niya ganon. Kaya ganyan ang itsura niya, iba yung itsura niya. Ngayon, nung tinry namin, magkano pag ika-cash ganyan, sobrang mahal talaga. Sabi ko, hindi kaya. Nawala na ako ng pag-asa noon, actually. Sabi ko, wala yata talaga ako. Talagang titisin ko muna ako tong... Hindi man titisin Sobrang iba yung pakiramdam ko sa dati kong kotse na yun, yung Paleto sobrang lapit sa akin. Napamahal na sa kanya o sa amin. Mabigat sa akin, mabigat sa loob ko yung bitawan yung kotse na yun. Kaso nga lang, kailangan na rin kasi una-una matanda na rin yun. Hindi, saka actually yung Kuruma kasi na yung may value yun dahil bigay yun ni Mama, galing yun kay Mama. Hindi, tsaka hindi ako kahit na ganung luma yun, yung alam mo sasabog na pag binubuksan may makina. Oo, pero hindi ako itinirik noon. Walang perwisong binigay sa akin yun. Ang lupit kaya nun. Matindi rin yun. Anong Kuruma na yun? Anong pangalan ng Kuruma Suzuki na yun? Paleto SW. Oo, yung Suzuki Paleto na yun. 13 years na yung kotse na yun, tapos 130,000 to 150,000. Oo. Yung kilometer, yung mileage niya. Pero wala. Pero aminin mo, nung una, ayaw mong kunin yung Toyota Race. Ako nagsasuggest sa'yo niyan Hindi, nag-ano kasi ko sa siyempre sabi ko, ano ba tayo, yung medyo malaking sasakyan na sabi ko, dalawa lang tayo, tipid, ganyan. Oo. Tsaka kasi, hindi ko pa nakikita yung modelista na body kit nun, hindi yun. talaga. Kaya ala kong sa race, wala akong gusto. Sabi ko sa kanya, kung papalitan mo yung bigay sa'yo ni Mama, make sure na yung ipapalit mo, ay yung talagang gustong-gusto mo na. Kasi, hindi ako yung tipo ng tao na mahilig na bumili na pansamantala. Paubrahin. Oo, yung mga paubrahin. Ay, ito muna, hanggat wala tayo, bili na lang tayo uli kapag meron na. Hindi ako ganun. Ang gusto ko, kapag bibili ka, yung tipong gusto mo na talaga, yung pangmatagalan. Para isang gastos lang, hindi ka pa ulit-ulit. So, nung una, ayaw niya talaga yung sabi ko, tingnan mo yung review nito, tingnan mo yung review. Pinush ko siya ng pinush. Sabi ko, maganda yan. Sabi ko, ganun. Nung nakita ko yung modelista, yun nga lang, nagustuhan ko na yung race noon. Sabi ko, pwede. Nag-search ngayon ako sa, may application dito tinatawag na Gunit Sabi ko, ganito yung presyo. Sabi ko, kaya naman ako kung ganito yung magiging monthly, ganito ganyan, kaya naman. Ang problema ko, hindi ako ma-approvean sa loan. Ayun nga. Oo, ngayon, bakit ko nasabi na pag yung kotse para sa'yo is para sa'yo? Ano yun wala akong pasok nun nagtitrip lang talaga ako. Sabi ko, wala akong ginagawa. Sabi ko, tapos na ako mag-gym nun. Sabi ko, maglibot-libot nga ako sa mga dealer. Baka sakali may makalusot. Sabi kong ganon. Kita niyo yan! Lupit! Yeah, adventure na tinatawag. Sarap mag-drive dito. Tokyo na tayo. Nagpasa tayong Kanagawa. Tokyo na. Kanina pa kami ganyan, paliko-liko. So, ayun na naman. Hindi na natapos yung aming paliko-liko. Kanina pa yan. Nakalabas na pala kami ng Kanagawa. Lugar na to ng Tokyo. Boundary na siya kumbaga. Medyo madulas lang yung daan kasi nga umuulan. Talagang kailangan doble ingat dahil walang kontrol. Sigsag pa. Walang kontrol ang mga dito.